News no time. Pebrero 1, 2017, araw ng Miyerkules. Sa ulo ng ating mga balita, PNP Chief pinulong ang mga dating tauhan ng binuwag na AIDG. Makikipagpulong din ito dun sa mga kaanak ng Koreanong biktima ng umano'y pagdukot. 13 executives at organizers ng concert noon sa MOA, ikinamatay ho ng 5 katao, kinasuhan na sa DOJ. Confirmation nitong si Secretary Vitaliano Aguirre na bitin dahil sa pagkontra ni Senator Antonio Trillanes. At mamaya kukuha tayo ng update mga kaibigan tungkol dun sa naitalang massacre dun sa Ilocos Sur. Perang pambayad daw ng kuryente, motibo ng naturang pangyayari. At sa ating balitang pampalakasan, Houston Rockets bumawi, tinambakan ng Sacramento Kings Raptors. Wagi naman sa overtime game laban sa Pelicans. At sa ating showbiz balita, Miss Universe Organization, ibinunyag na marami pa sanang pakulo ang hindi na ipakita sa mismong Coronation Day. At live nationwide via satellite, napapanood rin sa pamamagitan ng ating live video streaming sa www.bomboradio.com. Ako ang inyong anchorman, si Bombo Dennis Hamito, at ngayon sa ating mga balita. Agad nating tunguhin ang punong tanggapan ng PNP dahil si PNP Chief Ronald De La Rosa ay patungo dun sa lugar ng pamilya ng Korean victim ng umano itokhang for ransom, habang yung mga tauhan ng binuwag na AIDG ay kanya ring pinulong. May update si Bombo Annalise Soberano. Bombo Dennis, on the way na ngayon si PNP Chief patungong Angeles City, Pampanga. Personal na bibisitahin ngayon ni De La Rosa ang pamilya ng dinukot at pinatay na Korean negosyante na si G.H. Ju. Bago magtanghali, umalis na dito sa Campo Crame at patungong Angeles City ang convoy ni De La Rosa. Nais din ni PNP Chief na makakuha ng update kaugnay sa kaso ng 3 Koreano din na kinutongan ng mga pulis ng Angeles City. Una rito, isa sa 3 Koreano ay bumalik ng bansa para magsampa ng formal complaint laban sa mga pulis na nakadestino sa Angeles City. Nakatakda din kausapin ni De La Rosa ang nasabing Koreanong biktima na si Lee Ki-hoon. Bibigyan din ng update ng Police Regional Office 3 Regional Director, Chief Superintendent Aquino, si PNP Chief kaugnay sa nasabing kaso. Kinausap naman ni De La Rosa ang mga tauhan ng nabuwag na PNP Anti-Illegal Drugs Group. Sa pagharap ni De La Rosa sa mga dating tauhan ng AIDG, kanyang ipinaliwanag dito ang dahilan ng pagkakabuwag ng nasabing PNP unit na nag-ugat dahil sa pagkakasangkot ng ilang tauhan ng nasabing unit. Binigyan din ni De La Rosa na hindi siya galit sa mga tauhan ng AIDG at pinapurihan pa nga ang mga ito sa kanilang mga accomplishment kontra o gera kontra droga. Inanunsyo din ni De La Rosa na may mga pwesto na rin para sa mga tauhan ng AIDG na nabuwag. Samantala, Bombo Dennis, walang epekto sa Armed Forces of the Philippines ang pagbawi ng CPP-NPA sa ipinapatupad nilang unilateral ceasefire na nakatakda sanang mag-terminate sa February 10. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana na naging useless din naman ang idineklarang unilateral ceasefire dahil hindi naman tumigil ang NPA sa kanilang sinasagawang extortion activities at ang kanilang tinatawag na revolutionary taxation. Nagpapatuloy din ang rebeldeng grupo sa pag-recruit ng mga bagong miyembro, palululog ng mga bus at mga kagamitan, at pananambang at pagdukot sa mga sundalo. Binigyan din ni Lorenzana na habang wala pang direktiba si Pangulong Rodrigo Duterte, ipagpapatuloy pa rin ng AFP na ipatupad ang government unilateral ceasefire. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, tunguhin natin ang lungsod ng Maynila dahil nasa 13 personalidad at organizers ng concert dyan sa Pasay City na ikinamatay ho ng 5 katao ay tuluyan ng kinasuhan dyan sa Department of Justice. May report si Bombo Gerald Ulep. Kasong criminal negligence ang isinampa sa DOJ laban sa 13 executives at organizers ng Close Up Forever Summer Concert na ginanap noong nakaraang taon na ikinamatay ng 5 katao, kabilang na ang isang dayuhan. Kabilang sa mga sinampahan ng kaso sina Rohit Jawa ang chairman at CEO ng Unilever Philippines, Jesus Canlapan ang manager for Workplace Services and Facility Security,
Albert Cornelius Trinidad, ang Marketing Director ng Close Up, at 10 iba pa. Ayon kay Attorney Ariel Radovan, ang lead counsel ng pamilya ng mga biktima, kailangang managot sa batas ang 13 katao, lalo na't lumalabas sa investigasyon ng National Bureau of Investigation na sa loob mismo ng concert grounds sa Mall of Asia Arena. Gumamit ng droga ang mga biktima bago naganap ang insidente. Sinabi nila Radovan na kailangang magpaliwanag ng mga organizers kung bakit naging maluwag ang seguridad sa naturang event kahit nakapasok ang droga sa loob ng concert grounds. Ang Unilever Philippines ang nag-organisa sa concert at kumontrata ang naturang kumpanya ng dalawang event organizers na kinabibilangan ng security at visual and technical effects. Sa autopsy sa mga bangkay ng mga biktima ay lumabas na positibo ang mga ito sa illegal na droga o ang tinatawag na green amore. Naganap ang concert tragedy noong May 21 hanggang May 22 noong taong 2016. Pakinggan natin ang tinig ng lead counsel ng pamilya ng mga biktima. According to the NBI investigation, the fatalities were able to take the drugs inside or while during the concert. So that's why the NBI, through the NBI director, filed a case of reckless imprudence of the revised penal code 365, allegedly because through the negligence of the organizers, it resulted in the death of the fatalities. So yan ang tinig ni Attorney Ariel Radovan, itong lead counsel ng pamilya ng mga biktima. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Post Radio. Bombo! Natenga naman at nakabitin pa rin hanggang sa panahong ito ang appointment sana ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na nasa Commission on Appointments na kanina. At naisa lang na nga kaninang umaga itong si Aguirre para sa pagtatanong ng mga senador. Pero sa halip na aprubahan ang kanyang appointment, nagpadala naman ng mensahe si Senator Antonio Trillanes IV na ngayon ay nasa Estados Unidos upang pigilan muna ang kumpirmasyon ng nasabing kalihim. May mga tanong pa rin daw na ipupukol ang naturang mambabata sa kanyang pagbabalik, kaya pinatatakda na lamang sa mga susunod pang araw ang naturang pagsalang kay Secretary Vitaliano Aguirre. Ipinaabot naman ni Senator Ralph Recto ng Minority Group ang mensahe ni Trillanes at bagay na pinabura naman ng Commission on Appointments. Samantala, ang Malacanang nagpaliwanag dun sa paratang na nagtatayo ng arms depot ang Estados Unidos sa Pilipinas matapos itong pabulaanan ng Amerika. May update si Bombo Raymond Tinasa. Nilinaw ng Malacanang ang naging posisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa isyu ng umano'y pagtataga ng Estados Unidos ng arms depot dito sa Pilipinas. Ginawa ng Malacanang ang pahayag matapos tanggi ng US Embassy ang impormasyon ni Pangulong Duterte na nagdidiskarga ng mga armas ang US Armed Forces sa Palawan, Cagayan de Oro at Zambales. Sinabi ni Presidential Spokesman Ernesto Abella ang sinabi ng Pangulo ay hindi nito papayagan ang ganitong mga senaryo. Ayon kay Abella, hindi nga daw gaano na pag-usapan ang detalye hinggil dito sa nakaraang command conference ng PNP at AFP na pinatawag mismo ni Pangulong Duterte. Malinaw naman daw ang pahayag ng Pangulo na galing sa Enhanced Defense Cooperation Agreement na nagsasabing bawal ang pagtatayo ng US ng permanenteng struktura sa Pilipinas. Mula sa Malacanang, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 9 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan pa sa ating pagpapatuloy mga kaibigan, yung suspect dun sa massacre sa Ilocos Sur, nagsorry. At sinkhole natuklasan naman dyan sa lalawigan ng Isabela. At sa ating balita sa labas ng bansa, Democrats tiniyak na haharangin ang Supreme Court appointee ni President Donald Trump ng Amerika. Yan at iba pang mga balita sa ating pagpapatuloy. Hi, Derek here. It's the season of love again, so share some Dunkin' Heart Donuts with your loved ones. Happy Valentine's. There's more to love at Dunkin' Donuts. It's the season of love again, so head on to Dunkin' Donuts and get some heart-shaped donuts. Happy Valentine's from Dunkin' Donuts and me, Piolo. There's more to love at Dunkin' Donuts. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita.
Bombo Police Reports! Bombo Police Reports! Kumuha tayo ng update mga kaibigan doon sa nangyaring massacre doon sa Ilocos Sur kung saan ho ay 4 katao yung naitalang nasawi at yung suspect daw nagsorry. Aba, maki-update tayo mula kay Bombo Ronald Taktay ng Bombo Radio Vegan. Yes, Bombo Dennis, walang ibang namutawi sa bibig ng suspect sa pagpatay ng 4 na katao sa Ilocos Sur, kundi lamang humingi ng kapatawaran sa pamilya ng kanyang mga naging biktima. Sa naging panayam ng Bombo Radio Vegan kay Antonio Espirito, isa lamang ang kanyang pakay sa pagpatay sa mga ito, kundi ang kanyang si Rachel de Peralta. Sabi niya na nag-ugat ang pamamaril dahil sa utang lamang sa pera ng mga Peralta kay Espirito. Dagdag pa ng retiradong PC na handa niyang tanggapin o anumang kanyang pagdudusahan kung anuman yung kanyang ginawa na kabayaran ng kanyang pagpatay sa 4 na mga katao. Kung matatandaan nga kagabi, Bombo Dennis, ay 4 ang namatay matapos nga rat-ratin itong si Espirito gamit ang kanyang carbine caliber 30 na baril ang mga nagiinumang sina Rachel de Peralta, Faisal Custodia, Gerardo Belen, Romulo Brozon at yung isa na nakaligtas na kung saan nga pinapanood niya yung habang namamatay yung kanyang mga kasama, itong si Prince Marion Garcia na tumalon lamang sa bakod yung ilang minuto bago siya nagpaputok ng baril. Agad namang sumuko ang ang suspect na si Espirito na ngayon ay nakakulong sa Santa Municipal Police Station kasama yung baril na kanyang ginamit na pagpatay sa 4 na mga katao. Sa ngayon ay inihahanda na ang kasong kakaharapin ng nasabing senior citizen. Bombo Ronald, wala bang kasamahan itong suspect ng gawin niyang naturang krimen? May mga nahuli, Bombo Dennis, pero ito yung mga anggulong ang mga kung ating pagbabatay ayon sa mga pulis kanina, ito yung isa sa mga nahuli kanina ay ibinigay niya yung baril pagkatapos yung krimen. So tinanggap niya, itinago naman niya ito. So ang nangyari ay dinampot siya ng mga pulis, Bombo Dennis. At yung isa pa at yung dalawa pa ay yung sinasabi nila na kasama itong suspect nung nangyari ng krimen. Pero nung nakausap ko kanina, sabi niya wala siyang ibang kasama kundi mag-isa lang siyang nagmotor pagkatapos ng pamamaril na kung saan, Bombo Dennis, ay yung carbine na kanyang nabaril ay binalot niya lamang sa puting tela. At pagkatapos noon, nung pagdating niya doon mismo sa lugar kung saan kumakanta, nagsasaya ang mga 5 mga biktima, ay doon niya pinaulanan ng bala ang mga ito, Bombo Dennis. Okay, so papatak pa rin sa obstruction of justice yung pakikipagtulungan doon sa naturang suspect, Bombo Ronald? Ayun, magiging ngayon, Bombo Dennis, yung magiging takbo ng investigasyon ngayon ay yung isa nga kanina, sabi ko kanina kung ano yung ginawa niya pagkatapos na tinanggap yung baril, sabi niya dahil daw sa takot, imbes na isumbong o isumpulong sa mga polis, Bombo Dennis, ay hinarapan niyang itinago at doon nga ay dinampot siya kagabi ng mga polis, Bombo Dennis. Okay, from your end, Bombo Ronald. Para sa Bombo Network News, Bombo Ronald Taktay nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Lipat naman tayo doon sa lalawigan ng Pangasinan mga kaibigan dahil may pulis doon sinaksak ng hinuli niyang adik doon sa isinagawang anti-drug operation. May update ang Star FM Dagupan. Nagpapagaling na sa pagamutan ng isang pulis na sinuntok at sinaksak ng isang drug personality sa lungsod ng Urdaneta dito sa lalawigan ng Pangasinan. Nakilala ang biktima na si SPO 1 Jose Petras habang ang suspect ay kinilala si Renan Corpus, 27 anyos, na residente ng barangay ng Kayasan sa nabanggit na syudad. Ayon sa impormasyon ng kapulisan, sa ikinasang drug bypass operation ng Urdaneta PNP sa pamumuno ng biktima laban sa suspect, bigla na lamang inilabas ni Corpus ang kanyang kutsilyo at sinaksak si Petras sa kanyang dibdib at sinuntok sa mukha. Agad naman itong naisugod sa pagamutan habang nahuli naman ang suspect matapos ikinasa ang drugnet operation laban sa kanya. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng kapulisan sa pangyayari. Mula dito sa Star FM Dagupan para sa Bombo Network News, Star DJ Alan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Isyong pulis pa rin mga kaibigan, may pulis naman doon sa Iloilo inirereklamo matapos daw mandakma ng dibdib ng bilanggong babae. May update ang Bombo Radio Iloilo.
Patuloy ngayon ang investigasyon ng Iloilo City Police Office o ICPO sa pulis na nireklamo na nakma ng dibdib ng babaeng bilanggo. Ayon kay Police Chief Inspector Lawrence Bigay, hepe ng Madariao Police Station, nagpaabot ng reklamo ang 19 anyos na babaeng bilanggo matapos pisilin ang kanyang dibdib ni PO3 Miguel Hangkilan, entel ng nasabing police station. Nakuna naman sa closed circuit television o CCTV na trending ngayon sa social media na Facebook ang naturang pangyayari kung saan makikita na pinasok nito ang kanyang kamay sa rehas na selda sabay dakma sa dibdib ng bilanggo. Napag-alaman na nakulong ang babae matapos na magnakaw sa isang mall sa lungsod ng Iloilo. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Christian Echanova Lozada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 16 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Maki-update tayo mamaya mga kaibigan dyan sa binuksang Panagbanga Festival sa lungsod ng Baguio dahil naging makulay daw ito. At sa Miss Universe Organization naman, ibinunyag na marami pa raw sanang pakulo na hindi na naipakita sa mismong coronation dito sa MOA Arena noong Coronation Day ng naturang patimpalak kagandahan. Yan at iba pang mga balita sa ating pagpapatuloy. Hi, Derek here. It's the season of love again, so share some Dunkin' Heart Donuts with your loved ones. Happy Valentine's. There's more to love at Dunkin' Donuts. It's the season of love again, so head on to Dunkin' Donuts and get some heart-shaped donuts. Happy Valentine's from Dunkin' Donuts and me, Piolo. There's more to love at Dunkin' Donuts. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Dagdagan pa natin ang ating mga balita mga kaibigan dahil may 6 na miyembro ng umano'y criminal syndicate ang arestado doon sa Cagayan de Oro at may update ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Arestado ang 6 na membro ng umunay organized criminal syndicate na responsable sa sunod-sunod na pagnanakaw ng mga motorsiklo sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ito ay matapos ang muling namataan ng grupo na nakasakay ng kulay pula na sports runner Revo na naghahanap ng mabibiktima sa lungsod kaninang madaling araw. Inihayag sa buong radyo ni Divisoria Police Station Commander Senior Inspector Marcres Mulat na unang inatake ng mga suspek ang isang motorsiklo na nakaparada sa harapan ng isang pribadong ospital nitong syudad kagabi. Subalit nang ginawa ng grupo ang pangalawasan ng pagnanakaw ay akto na itong nahuli ng mga otoridad sa harapan naman ng pampublikong ospital. Unang naaresto ang mga suspek na sina Ismael Alil at Mahid Muntulan na nakasakay ng questionableng motorsiklo. Agad inilunsad ang pursuit operation kaya nahuli ang 4 na iba pa na nakasakay ng kulay pula na Revo. Natuklasan na mayroong safe house ang mga suspek na sina Mansawi Lantong, Anwar Aluyudan, Ansano Guro Alim at Amirodin Ahmad na nakabase sa barangay Gusan itong syudad. Napag-alaman na ang mga suspek ay lahat residente sa syudad ng Marawi, Lanao del Sur. Bombo, Junil Ukat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Doon naman sa lalawigan ng Pangasinan, itong datihong kongresista na si Congresswoman Arenas, inaming malaking hamon yung pagkakatalaga sa kanya bilang bagong pinuno ng MTRCB. May panayam ang Bombo Radio Dagupan. Malaking pribilehyo para kay dating Congresswoman Rachel Arenas ang pagtatalaga sa kanya bilang chairperson ng Movie Television Review and Classification Board o MTRCB ng Pangulong Rodrigo Duterte. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Dagupan na sinabi ni Arenas na hindi rito inaasahan sa kanya ang pagtalaga ng Pangulo at nagtiwalang administrasyon sa kanyang kakayahan upang pamunuan ang ahensya. Kaninang umaga, formal na itong naupo sa pwesto at nangakong ipagpapatuloy ang magandang nasimulaan ng mga nakaraang namuno rito. Gayon din sa mga programang makakatulong sa naturang ahensya. Nagulat din po ako dahil sabi ko, but then, you know, it's always a privilege to serve under the President, to work with the President. Malaking bagay ho yan. And I'm just very grateful for the trust and confidence in my ability to serve with the President. Si Arenas ay dating congresswoman ng 2nd distrito ng lalawigan ng Pangasinan na pinalitan naman ng kanyang ina na si Rosemary Baby Arenas. Mula dito sa Bombo Radio Dagupan para sa Bombo Network News, Bombo Justin Fantanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mula dyan sa lalawigan ng Pangasinan, lipat naman tayo doon sa lalawigan ng Isabela dahil nagdudulot ngayon ng takot yung natuklasang sinkhole malapit pa man din sa tanggapan ng Department of Education. May update ang Bombo Radio Kawayan.
Ikinagulat ng mga taga-DepEd Cauayan City ang natuklasang sinkhole na matatagpuan sa harapang bahagi ng gusali ng School Division Office sa Turayong, Cauayan City. Ang naturang sinkhole ay natuklasan ng gwardiya ng tanggapan 2 linggo na ang nakakalipas. Ayon kay Schools Division Superintendent Jesse Amin ng DepEd Cauayan City, kaagad silang nakipag-ugnayan sa pamahalang lungsod upang idulog ang natuklasang sinkhole. Ayon pa kay Dr. Amin, sinikap nilang sukatin ang sinkhole sa pamamagitan ng isang buhos subalit hindi na umabot pa na nangangahulugan na malalim ito. Anyan, natuklasan ng sinkhole bunsod na rin ng nararanasang pag-ulan nitong nakarang buwan ng Enero. Sa ngayon ay hinihintay pa ng DepEd Cauayan City ang ilalabas na assessment ng Department of Environment and Natural Resources kaugnay sa natuklasang sinkhole sa kanilang compound. Mula rito sa Bombo Radyo Cauayan, para sa Bombo Network News, Bombo Lourdes Martin nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. International News. Bombo International News. Ang Democrats tiniyak na haharangin ang Supreme Court appointee ni US President Donald Trump. May balita si Bombo Lisel Galan. Tiniyak ng Democratic lawmakers sa US Congress na lalabanan ang kumpirmasyon ng Supreme Court appointee ni President Donald Trump. Kaninang umaga nang i-anunsyo ni Trump ang appointment ni Judge Neil Gorsuch bilang isa sa mga mahistado ng US Supreme Court. Ang 49 anyos na si Gorsuch ay kasalukuyang Federal Appeals Court Judge ng 10th US Circuit Court of Appeals sa Denver, Colorado at pinakabatang Supreme Court nominee sa loob ng 25 taon. Ngayon pa lamang ay naghahanda na ang Democrats sa pag-filibuster sa kumpirmasyon ni Gorsuch. Sinabi ni Senate Minority Leader Chuck Schumer, habang mahistrado ng Court of Appeals, mas pinaboran daw ni Gorsuch ang mga korporasyon kaysa manggagawa at hindi suportado ang karapatan ng kababaihan. Duda umano si Schumer na maging independent Supreme Court Justice ang appointee ni Trump. Ayon naman kay House Minority Leader Nancy Pelosi, hindi mainstream si Gorsuch. Hindi lamang umano credentials ni Gorsuch ang susubukan ng Democrats, kundi ang panagutin ang Republicans sa umano'y ninakaw na pwesto sa Supreme Court. Hanggang ngayon ay nanggagalaiti pa rin ang Democrats sa pagtanggi ng Republicans na kumpirmahin ang Supreme Court appointee sana ni dating US President Barack Obama na si Judge Merrick Garland. Nabatid na kung nakalusot ang appointment ni Garland, kompleto na sana ang justices ng US Supreme Court at hindi na kailangan magtalaga ni Trump. Si Gorsuch ay nagtapos sa Columbia University at nag-aral ng law sa Harvard Law School. Mayroon itong doctorate degree sa legal philosophy sa Oxford University at dati ring nagsilbi sa Justice Department sa ilalim ng administrasyon ni President George W. Bush. Bombo Lisel Galan, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ilang araw matapos bumaba sa kanyang pwesto si dating Pangulong Barack Obama ng Amerika, alamin naman natin ang kanilang pinagkakaabalahan. May report si Bombo Hermina Garcia. Sinusulit na ngayon ni dating US President Barack Obama ang kanyang pagbabakasyon matapos ang 8 taon na walang tigil na pagtatrabaho sa White House bilang nagdaang Pangulo ng Estados Unidos. Mula Palm Springs itong nagdaang weekend ay tumulak si Barack at Michelle sa isang pribadong isla sa British Virgin Island para sa kanilang Caribbean holiday kasama ang business magnate na si Richard Branson na kanilang malapit na kaibigan. Pagkas nga sa mukha ni Obama ang pagiging relaxed. Taliwas na nakasanayang suit at tie ay nakasuot ngayon ng dating Commander-in-Chief ng polo shirt at shorts na sinamahan pa nito ng baseball cap. Sinasabing mananatili pa ang dating first couple sa private property ng British businessman hanggang sa pagdating ng mga susunod na araw. Kahapon lang nagbasagi ni Obama ang kanyang katahimikan halos 2 linggo matapos ang inaugurasyon ni President Trump na nagpaabot ng suporta sa mga nagpoprotesta laban sa kontrobersyal na Muslim ban ni Donald Trump. Para sa Bombo Network News, Bombo Hermina Garcia, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News! Bombo Sports News! Bumida si Kyle Lowry sa panalo ng Toronto Raptors sa overtime game laban sa New Orleans Pelicans sa skor na 108-106. Nagtala ng double-double performance si Lowry sa pamamagitan ng 33 points at 10 assists. Ito na ang ika-30 panalo para sa 49 na laro ng Toronto. Samantala, sa ibang laro, bumawi ang Houston Rockets sa kanilang teritoryo upang tambakan ang bumibisitang Sacramento Kings sa skor na 105-83.
Bago ito, kamakalawa mga kaibigan ay ipinahiya ng Indiana Pacers ang Houston. Pero sa pagkakataong ito ay mistulang nakarecover ng Rockets para itala ang kanilang ika-36 na panalo. Ito ay sa kabila ng minalas ang kanilang top scorer na si James Harden na meron lamang 10 puntos. Sa kabilang dako, inilampaso naman ng Washington Wizards ang New York Knicks sa score na 107-101. At 117 o 101 ang kanilang naging score. Ito na ang ikalimang sunod-sunod na panalo ng Wizard para manguna sa mga team sa Southeast Division ng NBA. Samantala, ang San Antonio Spurs ay tinuldukan din ng back-to-back losses upang talunin ang Oklahoma City Thunder. Sa score huyan, 109-94. Bombo Showbiz Balita! Bombo Showbiz Balita! Showbiz Balita! Alamin natin mga kaibigan yung mga inaabangan sana na hindi na ipakita dun sa mga pakulong inaabangan dyan sa coronation sana ng Miss Universe Beauty Pageant. May report si Bombo Nes Kayabyab Mercado. Mistulang nabitin ang Miss Universe Organization sa 3 oras na coronation na ginanap nitong araw ng Lunes sa Pasay City. Ayon kay Miss Universe Organization President Paula Shugart, marami pa sana silang naka-line up na programa ngunit kulang na sa oras. Ito anya ang dahilan kung bakit ang Best in National Costume lamang ang nai-announce sa coronation na nakuha ng Miss Myanmar. Matapos daw ang Miss Universe Coronation ay saka na lamang nito inanunsyo ang nagwagi sa iba pang special awards gaya ng Miss Congeniality na iginawad sa Miss Korea habang Miss Photogenic naman si Miss Albania. Una rito, pinuri ng prestihiyosong pageant organization ang Pilipinas sa anilay perfect hosting ng 2016 Miss Universe. Samantala, nilinaw ng Brazilian-Japanese model actor na si Daniel Matsunaga na mayroon lamang silang pinagdaraanan ng celebrity girlfriend na si Erich Gonzalez. Pahayag ito ng 28-year-old actor matapos maging palaisipan sa fans nila ni Erich ang usap-usapang hiwalay na sila. Yan ang report. Ito si Bombo Nes Kayabyab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Alamin naman natin mga kaibigan yung makulay na opening ng Panagbanga Festival dyan sa Baguio City. May report ang Bombo Radio Baguio. Matagumpay na inulunsad ang 22nd Baguio Flower Festival o Panagbanga 2017 ngayong araw. Pinangunahan ng mga lokal na opisyal ng lungsod at ang Baguio Flower Festival Foundation Incorporated ang nasabing parada, kabilang na ang PMA Band at iba pang local bands. Pumarada din na ang mga cute na aso na may suot na necklace na nasabitan ng makukulay na bulaklak. Kaugnay nito ay maraming mga local at foreign tourists ang nanood at namangha sa performance ng mga competitors sa street dancing at drum and larp competition. Samantala, pinangunahan ni Presidential Communications Assistant Secretary Marie Banaag ang ribbon cutting sa formal na pagbubukas ng Baguio Blooms, Trade Fair, Food Exposition at landscape display sa Burnham Park. Ang tema ng festibidad ngayong taon ay Inspired by Beauty, Nurtured by Nature. Balita mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Baguio para sa Bombo Network News. Bombo Jorton B. Campana para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Oras natin sa buong kapuluan, 28 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang oras atid sa inyo ng Dunkin Donut. At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Pebrero 1 na 2017, araw ng Miyerkules. Balikan ko muna ang ating mga headlines. PNP chief bibisitahin daw yung mga kaanak ng Korean na biktima ng umano'y tokhang for ransom habang yung mga tauhan ng AIDG na kanila nang binuwag, kinausap ni PNP chief De La Rosa. 13 executives at organizers ng concert dun sa MOA na ikinamatay ng 5 katao dahil sa umano'y droga, kinasuhan na sa DOJ. Kumpirmasyon naman ni Secretary Vitaliano Aguirre bilang pinuno ng DOJ, nabitin dahil sa pagkontra ni Senator Trillanes. Perang pambaya daw ng kuryente, motibo raw pala ng massacre doon sa Ilocos Sur. Yung suspect, nag-sorry. At sinkhole natuklasan doon sa may compound ng Department of Education sa lalawigan ng Isabela. Sa ating balita sa labas ng bansa, Democrats tiniyak na haharangin yung Supreme Court appointee ni President Donald Trump. Sa ating balitang pampalakasan, Houston Rockets bumawi, tinambakan ng Sacramento Kings. Raptors wagi naman sa overtime game laban sa Pelicans.
Sa ating showbiz balita, Miss Universe Organization inamin na marami pa sanang pakulo pero hindi na naipakita doon sa mismong coronation dito sa Pasay, dito sa Metro Manila. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaari po kayong maglagon sa www.bomboradio.com. Ako ang inyong anchorman, si Bombo